Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Noel Ocampo Reyes, ang spokesperson ng Department of Agriculture. At the same time, Assistant Secretary for Strategic Communications. Ito po ang ating 71st virtual presser ng IATF Task Group on Food Security. At sa pamumuno po ng Department of Agriculture at siyempre kay Secretary William Manong Willie Dar. Ang task group po ay binubuo ng 20 ahensya dahil marami hong concerns at poder at ito po ay ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, water, agribusiness, food procurement and distribution at 2 pang bagong subtask group sa economic intelligence at strategic communications. Mapalad po tayo ngayong hapon dahil muli makakasama natin si Secretary Manong Willie Dar na tatalakayin po ang mga maiinit na balita ngayon, lalo-lalo na po sa supply ng pagkain at presyo ng pagkain. Kahapon po lamang ay nagdaos po kami ng mini press conference tungkol po rito para masagot naman natin yung mga ating sinasabing detractors na nagkakalat ng balita na may food shortage daw. So, inilalatag po ni Secretary yung mga bagay-bagay na ginagawa ng Department of Agriculture in partnership with industry stakeholders. At Mr. Secretary, we welcome po natin si Secretary Manong Willie Dar. Maraming salamat po Sec. Noel at sa lahat po na viewers po ng IATF Task Group on Food Security. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. So, umpisahan po natin yung kahapon po nag-umpisa nang dumating ang mga gulay at karne, specifically po chicken meat, no? So ito po binagsak kahapon mula sa Region 4A ang ilang sari-saring mga gulay. Ayan po, makikita nyo. At yan po, ang umpisa dyan ay pinagbibili na po yan sa ATI kaninang umaga. At yan po, kadiwa ni Ani at Kita May, sili, kamatis, luya. Ayan po. At ito naman po ay yung van ng nag-deliver po ng frozen fresh whole chicken sa halagang 140 pesos po yan. Kasama po natin si Director Vilma Di Maculangan ng Calabarzon, siyempre si Secretary, Undersecretary Ariel Cayanan at Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan po. So, at isa po, magkakaroon din po tayo ng schedule po. Tuloy-tuloy na po yan. Itong hapon naman po ay magkakaroon kami ng sasalubungin namin ang ilang malaking shipment ng assorted vegetables po, pinakbet vegetables. Mas malaki ngayon Sec. Noel, 80 metric tons ng assorted vegetables na galing dyan sa Region 3. Yan po. Yan po, makikita natin sa listahan ang ating mga kung saan manggagaling yung ating mga vegetables at ating ayan, Region 3. 90,000 pala, Mr. Secretary. Yeah. Malaki rin yan, ha? Lumaki Juliana na. Market po, alas 7 ng gabi mamaya. Ito yung nasa ilalim, yung kahapon na ibinagsak naman. 90 metric tons na ito. Yeah, malaki po. So, meron pong radish, sitaw, ampalaya, okra, siling panigang, at white and red onions, kamatis, luya, Siguro, bawang. Sec. Noel, ipaliwanag lang natin na bakit nag-tighten. Alam naman natin na may Santa Cruzan ng mga bagyo nung umpisa nung October and the whole month of November. So, apektado ang Luzon, mas lalo na itong pinakbet vegetables. So, itong December, January, nagpatuloy ang mga ating magsasaka. So, ito, umpisa na ng pagdami ng vegetables and fruits sa ating merkado. At sana dito naman ay yung mga biyahero, yung tama lang na profit po ang dapat nila ipatong para sa ganun ay makikinabang lahat ng madla, ang consuming public. Kaya maganda po yun. Siguro, ibalik ho natin yung graph kung bakit yung pagtaas ng presyo unahin na natin yung baboy na meron pong graph natin. Makikita niyo sumipa ang graph na yan tumaas.
Ayan po, O livestock and poultry products, Mr. nung Secretary. parte ng Oktubre, nakita na yung paggalaw, tumaas na, mas lalo na nung papuntang Nobyembre, Disyembre, kasi nandyan yung pagbagyo at nandyan din yung ASF pa rin at yung movements gawa ng pandemic ay apektado. So lahat-lahat na yan ay nagdulot. Alam naman natin na ang ating consumption din ng pork during the season has increased. Yes. So hindi na po bumaba, Secretary, yung pang inaasahan natin. Dapat bumaba yan dahil bumaba na rin ang demand, di po ba? Well, tama po. At gusto natin banggitin na itong nakita natin na retail prices. Opo. Pwede ba ipakita natin yung summary ng hindi, next slide. Yan. Ito yung prevailing retail prices ng pork and chicken nung last 5 months, Opo. August to December 2020, 270 pong average ng Kasim Pigi pork. Ang pork lempo po nasa 300. So ito yung basehan po natin kung ano naman ngayon yung pinapanukala po natin na price ceiling, price freeze. At ang chicken, 160. So mayroon tayong basehan para mamanihar natin na itong supply natin sa pork na galing sa iba't ibang green zones dito po sa Pilipinas at saka din kasama ang mga imported pork items. Datihan na yan, may mga galing ibang bansa. So let me siguro i-highlight natin, Asek Noel, Opo. yung prinsipyo na food security dito sa bansa. Number one, we have to really enhance local production, increasing levels of productivity para mas mataas yung ani. At ito yung first priority po natin sa ating kagawaran ng pagsasaka, increased local production. Yes, yan po. So primary yon. Gusto kong idiin palagi na ang local industry enhancement is our first Hindi priority. natin pababayaan, Mr. Hindi Secretary. natin pababayaan. Mas lalo na yung mga agricultural industries na may potential na makikompete sa ibang bansa. Tama Now, po. number 2, ito, consolidation and mobilization in surplus provinces to other areas, yung may kakulangan. Ito na po ang ginagawa natin Ito ngayon. yung presently ginagawa natin. At alam natin kung saan itong mga probinsya, surplus provinces, at saan naman yung mga other areas, mas lalo na sa other metro areas na may kunting kakulangan. So, minamanage po natin. Tulong-tulong. Diba? Tulong-tulong. At itong pangatlong function ng food security ay itong diet diversification. Ano ibig sabihin po yan, Mr. Secretary? Ang ibig sabihin, 'di ba, ang pakay naman natin sa kung bakit tayo kumakain ng baboy ay yung Protein. mainly protein o protina. So dito naman sa food sources, food basket natin sa Pilipinas, ang dami. Food basket, nandyan food sources, nandyan ang manok which is now being adhered to or being consumed in a big way. At ito na nga, magpapataas na rin yung industriya ng poultry. Paangat na rin kasi bumagsak yan nung panahon nung early months hanggat itong Disyembre. Ay, ngayon lang umaangat na ngayon yung poultry industry. At meron din pong tilapia bangos. Tama po, mga fish. isda ay also pwede na protein source. So i-diversify lang yung sources para doon sa diet natin, para doon sa protein source natin. At ito yung last resort na sinasabi po natin palagi, importation. Kasi in general, tayo sa ating bansa ay with all these problems now, nadagdagan nga sa baboy, ASF ay mag-angkat ka para yung food security ng bansa, ng mamamayan ay masigurado po natin. Okay. So, ayan po. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Bigyan na daan na po natin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan sa media at nagpapasalamat kami sa mga nagpadala ng kanilang tanong. Si Mike
Goyagoy ng DCXL, Ray Pelayo ng UNTV, Betsy Ison ng Philippine News Agency, Aileen Mencias ng Abante, Shaila Francisco ng TV5, John Enriquez ng DCAS, Caroline Bonkin ng CNN Philippines, Annabel Surara ng DCEC, Reven Ochabe ng Business World, EJ Gomez ng Manila Times, Clay Pardilla ng PTB4, at Bernadette Reyes ng GMA7. Ang tanong po ni Mike Goyagoy, DCXL, 210 per kilo lang ang kuha ng mga traders sa live weight sa Visayas. Ano itong pinagsasabi na sinag na lugi daw sila? Hindi kinakawawa lang daw sila. Yun Ano nga, po yung, Mr. Secretary? nakapagtaka po yung mga ganun na nagkukomenta. So, mayroon tayong data solido na binabasayan po natin itong mga rekomendasyon po natin. Okay. May plano po bang pababain ng imported na baboy pagdating? Dapat naman na yung mga imported na baboy ay mayroon tayong plano din na one of the measures ASEC Noel. Bukas may meeting ang Committee on Tariff and Related Matters. Okay. Ay sasangguni po natin yung pagbaba ng taripa para doon sa inside mob at saka outside mob ay mas mababa na from the present. Alam ba natin na sa mob ngayon ay inside 30%, outside mob ay 40%. So from there, ibaba natin. Okay. So, kasama po ba, if ever ma-approve yung price freeze, kasama po ba yung imported pork sa 270 to 300? Lahat po, ito kaakibat yung measure natin, yung ugnayan natin with DTI, NEDA, and other departments, dito po sa lowering of tariff, kasama po imported items. Okay. Yun po yung tanong ni Ray Pelayo ng UNTV. Ang tanong niya dagdag pa sir, kasama po ba ang supermarket sa price freeze? Kasi mataas na rin sa kanila. Lahat po kasama. Okay. Si Betsy Ison, ang reaction niyo po sa proposal ng PAMPI na zero tariff naman daw ang pork imports pagdating? Ay, Proposal sila. ito yung pag-aaralan at i-discussion bukas sa CTRM meeting. Okay. Yan po yung CTRM, yung tax ating matters. No? Kay Aileen Mencias naman daw, sa BAI data show that pork importation in 2020 last year was less than in 2019. So, anong po problema natin? Bakit ganon? Pero, yung pork supply situation sa ASF has reached Visayas. Ano pong, natin taya natin? Ang palagi natin maintindihan po, naintindihan, itong African swine fever ay nandyan, umaapekto pa rin doon sa yung mga hog industry both, backyard and commercial. So tayo naman, with what we have said earlier, yung food security, yung sapat na pagkain para sa bansa, sapat na pagkain para sa mamamayan, ay galing sa local production, galing doon sa consolidated, at yung diet diversification, kung ngayon ay pwede silang bumili ng isda o kagaya ng tilapia o bangos o chicken o itlog at other sources. Okay. Then yung last item, the importation. Okay. Sir, sabi ni Aileen Mencias, tanong niya, ano po ang pagkakaiba ng ASF natin, Prevention Control Program this year? Ang pagkakaiba ngayon, mayroon ng resulta yung pinunduhan natin na development of rapid test kit diyan sa Central Luzon State University. Mayroon, ito ay gagamitin na, itong February will be mass producing it, at gagamitin doon sa monitoring and surveillance. Kahit wala pang sakit, ay ito na yung magpo-full testing ang mga agricultural extension workers at mas makikinabang ang mga hog raisers para dito sa rapid test kit. Ang light at the end of the tunnel din na ASEC Noel, pwede na natin banggitin. Opo. Yung Vietnam na tinutulungan ng US ay mayroon na silang bakuna. Wow, So good this news is a yan. welcome development. Yes. Bakuna against ASF. At ang United Kingdom din na last year pa nagpapasabi na tayo
na kung available na ito ay mag-trial na rin tayo sa bansa at ganun din dito sa Vietnam. We are now touching base with the Ministry of Agriculture and Food sa Vietnam para agad-agad ay ma-trial at Dito. magamit na in a big way Ako. yung bakuna para against sa African swine fever. Yeah, that's the good news. Tanong naman po ni Shaila Francisco, reaction po natin doon sa na-report po ng mga baboy na nakita doon sa Nauhan, Mindoro. Ano po instructions nyo kayo? Kaya kanina we instructed the regional field office in Maymarupa to check with this and touch base with the mayor of Nauhan, Oriental Mindoro, and we'll give a report by the end of the day. Tama po. Ano pong ginagawa para ma-sure natin na ito po, wag pumasok sa mga ibang areas ang ASF kagaya sa Leyte? Ganun lang nga, bago mangyari yan, itong rapid test kit will happen. Number 2, para madagdagan pa yung strategy, ay mas lalo na pinagigting at pagigtingin pa natin yung liderato ng LGUs. Mayroon na tayong ugnayan. Of course, dati pang ugnayan ito, pero ngayon ay mayroon ng commitment ang ULAP at saka LPP. Sila Governor Velasco and Governor Coa ay sila po yung mga leaders ng LPP at ULAP at may manifesto of support for all these measures on managing for the food supply and prices. At the same time, itong pagigtingin pa rin namin sa kanila yung kooperasyon at partnership para mas mataas po yung level ng food production na makamtan po natin itong taon. So these are all very important developments. Mas pinag-igting, nandyan na yung quarantine checkpoints, pag-igtingin pa, we will buy the necessary PPEs para kumpleto at wala nang makalabas. Mayroon din contract tracing na gagawin po natin. Ay, maganda po yan. Para yung COVID. mga traders na bumibili ng mga infected pigs ay makasuhan na rin sila. Okay. Ito po, kay Caroline Boncain ng CNN, tukol din, inulit niya lang. The meat processors, PAMPI, is asking government to authorize them to import 50,000 tons at zero tariff. Ano po masasabi niyo? Pakiulit nga po. Ito yung pag-uusapan po bukas kung ano yung tariff level na ibaba, how much, to what extent. Okay. Tanong naman ni Annabel Surara, sir, yung presyo daw po, yung galunggong daw po, sana ipasama din, sabi ng isang senador. Alam niyo sa price freeze. galunggong, mayroon na kaming inaprubahan na as recommended by NPARMC na pag-import ng galunggong itong December and January kasi close season nga. Opo. May dumating na pero ang aming report ay Kailangan damihan, nandun, ini-stock pa rin sa cold storage. So, hindi nilalabas regularly. Dapat. So, last week, in-instructan ko rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and I have reiterated today na this is part of their power to visit and ask these importers to flood the wet markets. Kasi that's the reason they are not supposed to stock this up and only bring at their own convenience. Okay. Tanong naman po ni Revin Ochabe ng Business World. Parating na daw po yung PSA. May balita na po tayo. Fourth quarter daw po. About to be released ng PSA. Wala pa tayong balita po. Dapat let's just wait for the PSA. Hopeful na maganda. Sana maganda po, positive pa. Okay. Si EJ Gomez ng Manila Times, ano po ang posisyon ng DA? Gano'n na naman sa PAMPI. Nag-iisa sila. At mayroon na kaming usapan ng PAMPI itong late last week. At kung we heard them, ang consultation naman sa mga industry dito sa agrikultura po ay tuloy-tuloy yun. Hindi lang one time, tuloy-tuloy po ang konsultasyon with private sector, with the leaders of industry. At ganun din itong mga nag-i-import. okay.
Yung tanong ni Bernadette Reyes, GMA7, nasagot na tungkol doon sa baboy sa Nauhan, Mindoro, no? Bernadette, nasagot na. Kay Clay Pardilla, ang tanong naman niya, sir, gano'n na po karami namatay dahil, o nakal dahil sa ASF, no? Ang datos natin ay nasa 500,000 na mas lalo na galing sa mga backyard racers. Okay. At galing kay Boyet Bahandi naman sa atin, sabi nga po daw ni Rosendo Son ng Sinag, kaya naman daw pumasok yung ASF dito ay dahil sa imported pork products noon pa man ay hindi na inspeksyon. Yun ang problema. Tayo ay may first border inspection palagi yon, hindi yan Meron po dyan, no? nandyan, nakatoka po sila sa mga ports at yung palagi sinasabi na hindi ini-inspect ay kasinungalingan yan. Okay. Tanong naman po galing sa mga Facebook natin at sinabi, sa maraming traders na nagsasamantala sa situation, Mr. Secretary, para sa hindi lamang sa baboy at manok, pati sa vegetable. Ano po ang action natin dito, Mr. Secretary? Well, nabanggit na namin kahapon yung mga iba't ibang measures. Again, yung let's plan. Mas maraming food production. Then we consolidate and mobilize food supplies from surplus provinces and bringing it to metro areas. Itong diet diversification, at saka yung punuan natin galing ibang bansa. Yan po. At tanong po ni James Galvez, ito pong pagtulungan sa PCC, Philippine Competition Commission. Sabi nila, it has launched full administrative investigation on poultry sector. Do we have an idea on what level at the poultry chain is being We have to touch base with them kung ano na yung resulta ng mga investigasyon po nila. Opo. Ang dati pong namumuno dyan sa ating dating Undersecretary si Ars Balisacan. Arsenio Balisacan po. Ang tanong naman ni Bal Gonzales ng DCRH, ilang unscrupulous traders ang wholesalers na po ang isinailalim ninyo sa investigasyon na posibleng may kinalaman sa pagmanipula ng presyo ng baboy? Ang unang ginawa po natin ay yung pakikiusap muna. So daanin naman sa magandang pakiusap. Ang listahan nito ng mga traders ay nandito din sa atin sa Bureau of Animal Industry at saka sa NMIS. So sila yung nakikipag-usap sa mga traders ngayon for this very purpose na maki-cooperate para hindi na sila yung magmanipula ng mga farm gate prices dyan sa Canayona. Okay. Karagdagang ulat po, Mr. Secretary, bigandaan natin ito, yung galing kay Mayor Mark Marcos ng Nauhan tungkol doon sa paglutang ng pag-retrieve ng mga namatay na baboy doon sa shore nila, no, sa Nauhan. Sabi niya, bago daw po kinuna ng blood and meat samples yung mga carcasses before these were buried properly with the maganda po yung action ng Provincial Veterinary Office nila. At yung sagot naman dagdag ni Dr. Realdrin Morales ng NMIS, sabi niya, initial info from Oriental Mindoro Provincial Veterinary Office at ng BAI Veterinary Quarantine, galing daw po sa Iloilo yung vessel, Mr. Secretary. May nagdala galing Iloilo. Oo, so siguro may problema. Yun, namatay along the way. At yung may namatay, yun na, nilabas Pero ang na. problema daw yun, dapat kasi may guideline daw na pag ganoon, while in transit, dapat yung carcass hinahati sa dalawa para hindi lumutang. Yung problema mukhang hindi na hinati. Yeah. Again, may protocol lahat yan, hindi Tama. sinunod. Yes. Tapos ang maganda rin ang sagot po ni Director Ronnie Domingo, sana yung pong vessel na yon ay mag-prepare daw ang bahay ng report para yung sa incident at i-compare yung number pigs loaded doon sa port at pigs loaded pagdating dito. Therefore, sila yon. Malamang sila na yon. So, investigation is now being done by both the BAI and NMIS. Opo. They will submit your report, sir, to you within the day, sabi ni Director Ronnie. So again, maraming salamat po. At tunghayan na po natin yung ating may
meron pong pagbaha dito sa nangyari sa Calabarzon, sa sobrang ulan daw po. Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, and Caraga regions. Ito po yung report ng ating Operations Center ng Department of Agriculture. Meron na po tayong umabot sa 642 million ang yan po, Mr. Secretary. 35,000, kulang-kulang 36,000 hectares ang affected areas na flooded. Volume loss is 11,580. Alam ko rin mayroon na damage na mga tabako dyan sa Ilocos Ilocos, ano region. po? Alam Pero, mo, di ba, napasyal tayo ng pero ang nandun init, tayo the other week, pero nung last Friday and Saturday, Biglang ulan. sobrang buhos ng ulan, ay alam naman ng tabako ay Dapat ayaw yung tuyo. sobrang tubig. So ngayon nalalanta na ang tabako dyan sa Ilocos region. Na-drench. Yan po, nagbabago na yung klima, Mr. Secretary, kaya maganda rin po yung instruction nyo, yung climate resiliency, yung planting calendar. Ano po? Opo. Dapat we use science and technology at kung ano naman yung mga rekomendasyon ay dapat sundan po natin as part of our good agricultural practices. Opo. So again, napakabilis po ng 30 minutes natin, Mr. Secretary. Again, may we ask your final message for our viewers and listeners worldwide? Opo, tayo po ay tulong-tulong. Itong challenge ngayon sa pagtaas ng presyo ay pansamantala at ginagawa po ang gobyerno ang dapat gawain para sa ganun ay tama po natin yung presyo sa mga bilihin sa agrikultura. At ang pangalawa po ay magtanim ng mga iba't ibang food crops para sa ating sapat na pagkain. Let's be part of the whole movement na on top of what the commercial farmers are producing, tayo din na mga mamamayan, mayroon naman tayong urban agriculture, urban gardening, at mga backyard gardening, at even backyard animal raising. Gagawin po natin yan kasi nasa pandemya pa rin tayo. Tuloy-tuloy po at nandyan ang kagawaran ng pagsasaka na tutulong sa mga buto at dapat talagang may food always in the home. Yeah, faith. Okay. So maraming salamat po, Mr. Secretary. Muli, sa aming pagtatapos, sinisiguro po ng Department of Agriculture, katuwang iba't ibang partner agencies dito sa IATF Task Group on Food Security, kasama na po ang Vice Chair natin, ang DTI, na ang sapat na pagkain para sa lahat, yung daloy po. Let's all take an initiative to ensure the efficient and fast delivery of food and other produce from the farm and fishing grounds to the markets. Huwag tayong maniwala sa mga detractors na nagsasabi na walang sapat na pagkain. Mayroon pong sapat na pagkain. Ito yung describe po na natin kung paano, saan galing. So let's be one and united na huwag tayo magbigay ng false alarm. Tama po. So, magkaisa po tayo. Ibig sabihin, magkaisa po tayo para masiguro na may sapat na pagkain, mura, ligtas at dekalidad para sa ating lahat. Nagpapasalamat muli kami sa ating mga magsasaka at mga isda, Mr. Secretary, at iba pang food champion na patuloy na kumikilos para makamit natin ang kasaganahan para sa lahat. Sa buong pamilya ng Department of Agriculture, regional field offices, bureaus, attached agencies and corporations, ang tawag po namin, 1DA family. Yan, tungo po sa isang food secure and resilient Philippines with prosperous and empowered farmers and fishers. With God's blessing, ay sana itong taon na ito ay wonderful year. So, wonderful year po. Sa aming bossing sa Malacanang, Secretary Mart Andanar. Maraming salamat po, Radio TV Malacanang, PTB4, PCOO, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Sec Martin, sa inyong opportunity binigay sa IATF on Task Food and Food Security. And also, for additional information, please visit our website, da.gov.ph, and like our official Facebook page, Department of Agriculture Philippines. Muli,
Ako po si Noel Reyes, kasama po si Secretary William Dar, sumama sa inyo dito sa 71st Virtual Presser. Stay safe. God bless us all. Magandang hapon po sa ating lahat.